ako natuwa. Sabi ng kapatid ko. Sa totoo lang, hindi ako nahiya sa mga pamangkin ko dahil alam nila ang ugali ng tatay nila. Sabi ko, bakit masama pa ba ang loob mo hanggang ngayon? Alam mo ka ako, sa totoo lang, matanda ako kasi ko dun eh, Ate Marcy kung tawagin ako. Sa totoo lang ka ako, nung sinabi sa akin nung binibalot ng asawa ng pamangkin ko, Tamarcy, si tatay dadalhin sa Kabanatuan sa ospital. Inisip ko nung gabi na yun, sabi ko, sobra ang ginawa ng pahirap sa kapatid ko, sa lahat halos ng kapatid ko, ako, dalawa lang ho kami hindi nasaktan niyan. Ilan po ba? 26. 26. Kaya ang totoo lang naman po kasi hindi naman sa yun nga po kasi hirap dito sa kaibigan namin na hindi na po niya kasi alam din yung permanent na edad niya. Kaya kung siguro yung 26 niya, baka hula-hula na lang din yan eh. Ayan din ang suspense ako dito. Kasi birthday ka April 19. Oh, 19 ano ka? Okay, 19. 5. 95. Oh, hindi matanda. 1993 ako. Oh. So 28 po kayo. Hindi 26. 28. Madaldal po siya pagka kayo lang. Apo. Wala lang daldal yan. May direct Magandang hapon po. Ito po yung uling araw po ni Tata Joe Kategram. Request po kasi na Nanay Apple na dito po tayo matulog. Kaya yun, para kay Tata Joe, kay Nanay Apple, dito tayo matutulog. Okay, part. Let's go. Kumusta sila? God bless. God bless. God bless. God bless. Okay. Parang namayat po kayo Namayat po sa kay Kuya August? Oo. Namiss mo ako? Namiss mo ba ako? Nandun siya. Yan na po. Kuya, kunin mo muna yung manok doon para ano. Kanina po ba to? Yan. So, ibigay mo kay nanay. Ha? Ito po yung manok. Ano to? Mic to, mic. Ito po dati po ito, hawak ko po. Nagbablog po kami na Angela. Binilang ko kayong damit. Damit niya to, damit. Damit? Oh, Yung damit. ano po yun? Sabi, Ano? Manok. Manok. sabi daw ni mataba mo. Sabi daw ni Angela, nagpaparang daw dun sa ano. Wala kaya. Pag-iinit lang. Sige. Sige, sumbong niyo mo. Ano po? Doon. Ano po? Doon. Anong, sige, ano yun? Punto dito. Doon. Sino? Paputok kami ng paputok. Nagpaputok kayo doon. Sige, ano pala ang susumbong niyo kay Tatay Ram? Ang dami yung kunukwento, nahinto kayo. Bababi pa, nagsuka. Bakit? Natiran. Nati po sa Angela. Okay. Gusto niyo... Parang daw po siya. May pa may... sabi ni mama niyo, dito daw ako matutulog. Gusto niyo pa dito ako matulog? Okay. Sinong gustong matulog ako dito? Okay. Sige, tutulungan ko kayo magluto. Magluluto daw tayo ng sotanghon. Okay. 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 Sige, upo muna kayo doon. Masaya ka ba dito ako matutulog? Apa. Bunso? Tublog. Okay. Ito mga damit niyo to. Susot niyo bukas. Alisa! Ano? Una, aalis na daw po si Papa. Sinong may sabi? Ito po. Gusto mo bang umalis si Papa? Bakit gusto mong umalis si Papa? Yes!
Siyempre, walang mga alam niyang katekram. Sinong malulungkot? Aalis na si Papa niyo. Taas ng kamay, sinong malulungkot? Sira ako. Punta muna tayo dito. Sandali. Marami po kayong bisita kagabi. Daming tapay. Kagabi po, no? Alis kayo dyan. Doon kayo doon. Uy, kaing. Hindi ako natuwa, sabi ng kapatid ko. Sa totoo lang, hindi ako nahiya sa mga pamangkin ko dahil alam nila ang ugali ng tatay nila. Sabi ko, bakit masama pa ba ang loob mo hanggang ngayon? Alam mo ka ako, sa totoo lang, matanda ako kasi ko dun eh, Ate Marcy kung tawagin ako. Sa totoo lang ka ako, nung sinabi sa akin ng binibalot ng asawa ng pamangkin ko, yung matabang babaeng Tamarsi, si tatay dadalhin sa kabanatuan sa ospital. Inisip ko nung gabi na yun, sabi ko, sobra ang ginawa niyang pahirap sa kapatid ko, sa lahat halos ng kapatid ko, ako, dalawa lang ho kami hindi nasaktan yan. Ang kapatid ko sa Cebu, tsaka ako. Ang kapatid kong bunso, ang kapatid kong namatay, at ang tatay at nanay ko, nasaktan niya. Hindi ho ako mahihiya kahit marinig ng mga pamangkin ko. Totoo ho yan. Pero, tao lang tayo. Patay na yan eh. Ano pa magagawa niyan? Hindi man siya nakapagbayad sa atin, bahala na ang nasita sa kanya. Yun naman ang kapatid ko ang sabi niya sa Cebu, masama ang loob ko dahil bakit si Ate Lelit napakatagal ng paghihirap. Samantalang siya, wala pang isang buwan na namatay na siya, hindi siya nakapagbayad ng kasalanan niya. Yun ang sabi. Alam mo pa ako, magpatawad na tayo. Alam niyo, sa totoo lang, Katek, sumama ang mga loob ng mga pamangkin ko sa kapatid kong nasa Cebu. Ito yung isang pamangkin ko na to, nagpalit ng profile, kandila. Ngayon, nag-chat ata ang kapatid ko doon. Ang sabi ng kapatid ko, dito, Bajing, namatay na ang tatay mo. Matatahimik na kayo dyan. Basta na-extra yung pangalan ni Balot eh. Wala nang, parang manlilibak kay Balot, parang ganon. Oh. Siyempre, ang mga kapatid ko, ang mga pamangkin ko, masama rin ang loob na dahil tatay nila yan. Okay, linawin ko lang po. May pinaguhugutan pala si nanay. Okay, kayo po yung kapatid nung asawa po niya, di ba po? Okay, yung yumao na. Opo, si Ate Lilit po. Kapatid kong nasa Cebu. Kung si John nga, yung pamangkin kong sumunod sa pangalan. Nang in-interview ng Tekram, hindi nga nahiya na binulalas niya lahat ng problema niya sa tatay niya. Ako pa kaya? Hindi ako mahihiya sa kanila. Yung pansabi ng kapatid ko, patay na yan, matuto na tayo magpatawad. So sinasabi niyo po na pinatawad niyo na si Tatay Joe? Oo naman, nung dinala ko siya sa ospital, talagang maluwag ho pala ang dibdib pag nakapagpapatawad ka. Parang nabunutan din ako ng tinik. Sobrang sama ng loob at galit ko sa kanya, wala lang ako magawa. Pero nung mamatay ho siya, wala na. So sino pa ho yung isa pang hindi kayang patawarin si Tatay Joe? Eh sabi ho ng kapatid ko, sinabihan ko yung kapatid kong nasa Cebu, magpatawad ka na. Hindi eh. Napatawad ko naman na siya. Parang, kumbaga, parang ano pa. Napatawad ko naman na siya. Ang masakit lang sa akin, hindi niya pinagbayaran muna yung paghihirap ng kapatid ni Ate Lelit. Parang gano'n ang asawa. Yes, may nga lang muna at pero bibigyan ko lang po sila ng tutkutin. Sige. Ayaw mo na kako yan. Kung nasa taas nga, nagpapatawad eh. Maluwag sa dibdib, ang sobrang galit at bigat na dinadala kung makapagpapatawad ka. Yun naman ang, napatawad ko na siya. Nakakatuwa lang yung parang nawala na yung galit nyo. Ang ganda ho ng pakiramdam ng ganun. Magaang para kang nabunutan ng tinik. Ang tagal nyo hindi nila. Dinala ho namin yun, kaya lang. Ako naman kasi naman ng... Ibig sabihin kung di pa siya ganyan. Hindi ko nagkakausap yan. Pag may tinanong lang siya, alam nila yan, ang mga anak. Madalang silang kikibuan Lahat yan. kapatid, hindi namin
kinakausap yan. Buti hindi mo napagod yung puso nyo. Hindi naman kasi humihingi pa rin ako ng awa Yan, sa kanya. inaantok ka na. Hindi. Natutulog Kasi tuwing dito lang ho kayo, Kasi nagkakita ayaw, kayo. ayaw din naman namin na makasakit ka ng ano. Ganun pala talaga yan, no? Kaya tagal-tagalan na si Ate Lilit. Nagkasundo naman na kami. Hindi mo ba? Ito minsan hinahampas pa siya ng tungkod nun. Ibig sabihin, nagkasundo Nagkasundo na bago rin siya kami. mawala. Pero siya naman kahit pa paano. Siguro naaawa rin siya dahil stroke nga. Minsan naman, may pusong ano pa naman din siya. Pinaliliguan niya yan. Buti, Apple, gusto kong linawin, buti, hindi kayo natakot sa mga anak. Hindi naman. Hindi, kasi- Doon sa asawa. Di ba? Sabi Takot nga, pa nga ako kala Kuya John yun pagka kunting kami, halimbawa nagagalit. hindi natakot siya. Pero siyempre may something nga. Kaya ganun. Pero wala naman. Eh, yun ang pagkaano eh. Ano lang siguro sa problema, pinagdadaanan sa problema. Siguro natutuliro, yun pa. Baka mamayang gabi, dumating yung kapatid kong bunso. Kasi alam nila last night. Opo. Ikaw na Apple, ikaw makakasagot niyan. Parang mali-mali ka daw. Totoo ba yun? Minsan nga kasi hindi siya yung talagang totaling... Hindi mo ba maintindihan kung tama yung sinasabi niya o gawang isip lang niya, yung gawang kwentong bang ganun. Kasi bakit hindi niya masasabi yan? Na may something siya. Sa edad ng matandang to, gugustuhin pa niya. Hindi naman mayaman. Wala naman din nabubuhay sa kanya, kundi ang mag-uling lang din. Ayun, sagutin mo siya. Ikaw ang makakasagot nun na Apple. Depensahan mo ngayon yung ano mo, pagkatao mo. Siguro kaya lang niya ginawa yun dahil wala siyang makakapitan. Dahil kung baga, baka inano na rin siya ng pamilya niya, hindi natin alam, di ba? Ayun lang siguro. Ang sa akin ho kasi, kung napanood niyo po yung ano, yung mga pag-uusap po namin, yun nga, yung dahil sa sunod-sunod na wala po yung nanay at tatay, tapos parang pinagmalupitan ng kapatid, yung kuya namatay din, yung isang ate niya pinagmamalupitan siya kaya lumayas po siya. Ngayon, alam ni Tatay Joe pala yung nangyayaring ganon, kaya parang sinave po siya. Ganun po, parang nakakita po siya ng pamilya o nakahanap siya ng magtatanggulo sa kanya. Kung ganun lang sanang, ganun nga sinave niya to, di sana hindi na nila inuwi dito. Doon na lang sa bundok. Para yung kapatid kong stroke, hindi sumobrang sama ng loob. Ano, masama ba yung ano ko? Tama. Okay naman po. Parang walang masyadong... Walang problema. Walang problema sa mga anak. Sa mga anak, walang problema kasi mas mananalo to kasi sa mga anak. Eh, ang kapatid ko, wala bang damdamin. Yung kahit stroke yun, at tanong mo nga, kung yung wala nang damdamin yun, hindi magagawa ang sigid-dikin para ilagay sa panty niya. Sobrang wasak na wasak ang puso nun nung... Sabi nga ng kapatid ko, kung hindi lang masama na hindi ka magpatawad, hindi ko patatawarin yan. Sobrang hirap ang inabot ng kapatid ko sa kanya. Sakit ng katawan, sakit ng dibdib at sakit ng katawan. Walang linggo na ang kapatid ko walang pasa sa katawan. Nananakit din ito. Ay, naku, Diyos ko na, kami nga lang kung dalawang magkapatid ang hindi nasaktan yan. Oh, saan ka pa? Sakit na ng loob ang pagkuha niya, ang pag-ano niya kay Uso. Sakit pa ng katawan ng kapatid ko. Sakit ng damdamin, pati panglabas na ano niya. Minsan ilang beses pang nakuna niyan dahil sa pambubugbog niya sa kapatid ko. Totoo yan. Hindi kami, alam ng mga anak yan. Kaya mga anak pag nag-aano, siyempre, umaano lang sila. Wala silang magagawa, tatay pa rin nila kasi. Siyempre, kada pa, mananaig pa rin ang dugot lang. Kaya sabi ko, kayo, kung may nasasabi ang tita Dorin nyo, pagpasensyahan nyo na totoo. Hindi naman magsasalita yun ng gagawa lang ng kwento. Kaya Paul, ano po yung sagot nyo? May something po ba kayo? Luka-luka po ba kayo? Hindi. Dala rin siguro ng ano ko nun. Dala lang siguro ng ano nun, nung mabataan ko pa nun. Pero hindi walang katotohanan na yun nga yung something, yung loka-loka. Wala po.
Linawin niyo po. Kasi nung bata pa ako, naano ko sa gamot, kaya yung utak ko parang nag-iiba-ibang ano. Walang isip ko pag minsan. Kumbaga minsan matino, minsan ano, birat-birat. Ano ba birat-birat ba? Kasi dito sa Bulacan, birat-birat ang tawagin. Okay, sige. Ano na siguro? sige Puntahan natin yung linuluto. Sige Tingnan po. natin yung pagluto nila may apple. Ano? Ang kape nyo ka. Hello po. Si tatay pala nag-ano eh. Hindi naman sunog na rin ka. Hindi naman siguro isasahog lahat dyan. Dami naman yung... Labas dila. Labas dila, labas dila, labas dila. Labas dila. Ate. Na si ate. Na. Hello. Ay, aso. Ang gusto na kasi ito. Sige, ayan, sinabunutan ko. Nagigigil ako sa'yo. Ay, hindi ko pala sa'yo yan. Kape yan eh. Kape. Bye-bye. Paano yung bye-bye? Bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye. Ading. Da nga daw eh. Lana. Lana daw, lana. Ala. Ayun. No. No. Ano yun? Nag-ano pa siya eh. Maganda ka pa ng mata. Pikit daw pa mata, pikit. Dali. Gandang, Dali. Ayan, may mga nagmagandang mata pa Ayan siya. na, mga bisita. Bibinggo na naman yan mga yan. Ha? Ay! Uy. Sige pa nga daw. Ana. Mata daw, mata. Dali. Dali, mata. Ang pogi-pogi nung bata na yan ah. Ako kaya nanggigigil ako dito. Nanggigigil. Nanggigigil ako sa'yo. Ayan! Nanggigigil ako sa'yo. Ubo! Ubo. Ubo! Obo. Ha, dito kayo mo po! Ay, Hello. yan po yung mga kaibigan ko, Tatay Ram. Sige, pwede ko po silang makilala. Opo, sige po. May pagkakataon tayo makilala yung mga magagandang kaibigan ni Nanay Apple. First time to ah. Sino yung mas nakakakilala kay Nanay Apple? Kasi po, Halos same lang naman po kami ba? dati nakatira po ako sa kanila no, sa Buludam. Sa kanila ako nakatira. Ito. Sa nanay namin. Ilang taon po si Nanay Apple nung magkakilala po kayo? Yung mga nasa 14, 15. So kilalang kilala niyo siya. Okay. Okay lang po makuha yung pangalan niyo? Okay lang naman po. Kung pangalan niyo? Angeline po. Angeline Abosa. Ilang taon na po kayo? 30. Mas matanda po pala kayo sa kanya? Opo. Ewan ko po, ilang taong ka na ba? Hindi ko sa ilang taon yan. 23 daw po. Ay, 26? Ilan po ba? 26. Kaya ang totoo lang naman po kasi hindi naman sa pag-ano, yun nga po kasi hirap dito sa kaibigan namin na rin. Hindi naman po niya kasi alam din yung permanent na edad niya. Opo, kaya kung siguro yung 26 niya, baka hula-hula na lang din yan eh. Ayan din ang suspense ako dito. Ang birthday ka April 19. Oh, 19 ano ka? 1995. Tanda mo naman yun, may sipigit-sipigit ka. Oo, nakayati abin yung ano. Okay, 19. 5. 95. Oo, di matanda. 1993 ako. Oo. Ay, 28 po ba nun? Kinukompute ko nung sa calcu eh. 28 po nun. So 28 po kayo. Hindi 26. 28. Madaldal po siya pagka kayo lang. Opo. Wala lang daldal yan. Nagbirit-biro pa yan. Kami-kami lang. Isang kagabi nga, habang nag-ano sa ate abin, ate abin nakaramdaman. Pero sa akin wala. Diyan pa nga ako natutulog ako mag-isa lang. Bangko lang higaan ko.
Ano yung bakuna yan dyan? Ay, yung nakalaya dyan sa loob. Diyan nga ako natutulog. Ako lang mag-isa. Yung mga bata doon sa loob. Huwag na, makapal baka nga mamaya silitin kita kung ka talagang tutulog, bilahay ko pa mo. Hindi. Oo nga, dyan na. Atal mo ka lati abi. Ay, nati Huwag ka nga, apal, baka mamaya nga mga bandang alauna, hilahin ko pa mo na yan dyan. Oo? Hindi ako takot. Ba't ka matatakot kay asawa mo yan? Hindi ako takot. Kahit sabihin, andyan, ano, bakit takot? Perchi. Gusto kong malaman kumusta po si Nanay Apple nung kabataan po niyo. Linawin niyo nga po sa amin, meron po ba talagang ano kay Nanay Apple? Parang something daw, gano'n? Something like what? Mali-mali daw, gano'n. Totoo po naman. Kasi sa akin parang ano ko talaga, sa dami ng problema, sa gutom, kaya siya gano'n. Stress. Okay naman siya nung nasa amin nakatira. Di naman po sa, nung umalis na siya, hindi namin alam kung saan siya. Na ganyan nga nangyari sa kanya. Sabi ko, ginigising din na athlete. Pero matigas na to, Ate Pat. Matigas na, hindi na niya na ano. Diba, tayo malambot pag ginagano. Siya, hindi. Kasi itong mga kamay niya, nakaganon na yan. Tinuwid ko lang yan. Tinuwid ko. Tigas. Takas, ginanon ko yung ulo niya, napagkabigat niya. Lalo siyang bumigat. Ayan, tinawagan niya si Ate Aben. Natataranta nga kasi John hindi nakapasok sa trabaho. Napasok na sana siya. Ikaw nang Halos hindi nga ako nakaalis doon sa tabi ng mga tayo. Ito, ginigising niya. Papa, gising na. Ito na yung gatas mo. Eh, yung isa kong anak, yung Angelo, umiiyak na. Eh, ginan ko yung kabilang pisngi niya. Malamig na eh. Malamig na siya eh. Sabi niya, tinawagan ni Ate Lot, si Ate Aben nga. Sabi nga na Ate Aben, huwag kayo niya magbibiro. Sabi nga nun, tatay, sabi nga, huwag kayo niya magbibiro. Parang gano'n. Tayo nakita-kita. Buti na ako, ganun din nangyari sa kanya. Hindi siya naghirap na naghirap. Hindi ka tulad ng tatay ko naghirap pa bago siya namatay. Sabi ko, ayan na ako, nagkasama na silang dalawa ni Ate Lilet. Yung kapatid mo nagpunta. Ha? Yung kapatid mo. Yung nagpunta. Gusto nila pumunta, di pumunta sila. Pag hindi man sila makakarating, hindi ano rin. Wala na sa kalayapan mo. Kahit wala nung simula. May alitan kami magkakapatid, kaya ayoko umano. Kahit nga humingi ng tulong, hindi ako humingi ng tulong sa kanila. Sabi ko baling ano na ako, ano na ako, hindi na ako maghingi sa mga kapatid ko. Sabi ko, pinaghihirapan naman ako din yan. Sabi nga ni Ate Aben, ano ba yun yung balak mo usap pag nilibing mo si tatay? Sabi ko, malalaman ko yun pag ano pa ako. Sabi niya, subukan mo kanya ko sa tatay, na dun muna kayo sa kanila. Paano naman kakatong bahay? Dito ang ano ko, di ba? Nga. Kasi nga ito, nag-aaral sa Kalumpang. Sayang yung... Ang problema nga lang, ang gastusin, trabaho. Saan man ako maghanap ng trabaho dito, wala rin mahanap na trabaho din. Ay, magtrabaho ko. Sana nga lang, kung hindi lang malilit yung mga bata, ba't hindi ako mamamasukan dyan sa bayan? Nag-aalala.